Ito pong post na ito ay nakita natin sa News 5. At kumbaga para sabi ko sa isip-isip ko, si Sara Duterte, hindi natin alam kung ito ba ay merong mga nagpapayo dito o meron ba tong mga kinukonsulta muna bago magsalita. Kasi ang kanya pong mga sinasabi minsan, makakapagpahamak lamang sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Kasi katulad po nito, tong post niya na to, ito nga post ng News 5 na ayon sa kanyang sinabi, kontrolado dapat ng Pangulo ang pondo. Yan po yung pahayag ni Sara Duterte. Kontrolado dapat ng Pangulo ang pondo. Parang nung nakita ko kagad to, teka, parang may mali. Kasi ang alam ko, ang pondo ng bayan, 'di ba, ay dapat kontrolado ng bayan, kontrolado ng mamamayan. Meron tayong mga inihahalal na mga kongresista, senador, pero hindi ibig sabihin kanila na yung pondo na yon or sa Pangulo na yung pondo na yon. Tayo dapat ang nasusunod kung ano yung mas pinakakailangan sa ating bansa na pondohan ng mga proyekto. Yun ang kailangan na priority ng isang Pangulo. Pero ngayon, dito sa sinasabi ni Sara Duterte na ito, na dapat daw po ay pondo ng bayan ay kontrolado ng Pangulo, parang may mali. Kasi di ba mayroong budget deliberation Mga senador, mga kongresista ay nag-uusap-usap patungkol po sa pondo. Meron po silang kumbaga budget deliberation na tinatawag at kung saan po pinakakailangan yung pondo o kung saan po merong mga proyekto na kailangan unahin. Doon po ilalagay yung pondo. Hindi po ang Pangulo dapat ang may control ng pondo. Kaya parang teka, ito na lang itopic ko kasi parang hindi to tama. Sabi dito, naniniwala si Vice President Sara Duterte na may iwasan ng korupsyon sa bansa kung hindi hahayaan ni President Bongbong Marcos na makialam ang mga mambabata sa national budget. Di ba nga, ang Congress ay House of the People. Mga representatives ang nandyan. Representante ng bawat distrito sa ating bansa. Mga Pilipino, mga mamamayan ang nagluluklok diyan sa mga representante na yan. Para maging representante natin doon sa Congress para sila po ang makipag-usap sa ating mga kababayan, makipag-usap sa mga senador, makipag-usap sa mga kapwa nila representatives kung bakit kailangan na sila ay mabigyan ng pondo. Diba? Sabi pa dito, dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Council, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans. Yun ang nasusunod. Saad niya sa isang panayam sa Dahig nitong Huwebes, August 28. Ang sabi pa dito, hindi dapat pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Parsan pat nagkaroon tayo ng mga representatives, di ba? Dapat pala buwagin na lang yung Kongreso. Kung ganun din lang na hindi pala tayo magkakaroon ng boses sa Congress. Di ba? Buwagin na lang. Buwagin na lang yung Kongreso. Kaya alam niya si Sara Duterte, hindi to dapat maging presidente dahil gagayahin nito ang kanyang ama at baka mas malala pa. Baka ang Congress buwagin na lang kasi nga po wala naman 'Di ba? Hindi pwedeng makialam ang Kongreso. Di ba? Yan po ang matinding salita na yan ni Sara Duterte na ang kanyang sinabi sa halip na makabuti
sa image nila ng mga Duterte na wasak na ngayon ng kanilang mga, kumbaga yung pagkakakilala natin sa kanila wasak na, lalo pang nawasak. Ibig sabihin lang nito, nung panahon ni Digong, ganun pala ginagawa ni Digong. Kontrolado niya ang pera, ang pondo ng taong bayan. Kaya pala, ang kanyang anak ay nabigyan ng 51 billion pesos para sa flood control project doon po sa Davao City. Sa napakaliit na distrito ni Pulong Duterte. Kaya pala, kasi kontrolado pala ni Digong ang budget. Doon nga sa sa mga kongresista, kapag nakatanggap sila ng 1 billion pesos na pondo para sa kanilang proyekto, sa kanilang distrito, sacred cow na ang tawag. Ibig sabihin, ikay napakamakapangyarihan ng kalabaw. Ikay talagang ikaw ang matatawag na anak ng Diyos. Biruin mo, mayroon kang 1 billion na pondo para sa proyekto mo. What more pa kaya ang isang Pulong Duterte? Na 51 billion ang nakamit na flood control project funds para sa Davao City. Pero, walang auditing, hindi natin naalaman kung saan napunta yan, kung saan nalagay yung pera, kung ano ang mga proyekto. Kasi, kada balita po patungkol sa Davao, kapag meron lamang malakas na ulan, sobrang bahana, napeperwisyo ang mga taga Davao. Diba? Kaya yun po yung kumbaga para sa akin, kaya pala si Digong, sabi niya nakapag-accumulate siya ng nasa 5 bilyon, dahil hawak niya pala pondo ng taong bayan. Kaya pala tayo, kapag tayo nagreklamo noong panahon ni Digong, gurgur ang katapat mo. Kasi ayaw ni Digong na napapakialamanan sa paghawak ng budget. Kaya pala noon, nakakabili tayo ng face mask worth 16 pesos. DOH ang bumibili. Inilipat yung pondo ng DOH sa Department of Budget and Management Procurement Service. Nung DBM Procurement Service na bumili nung face mask, 27 pesos na. So sa halip na makamura tayo, from 16 pesos, naging 27 pesos. So lugi tayo ng 11 pesos sa bawat face mask na bibili natin. At nalugi po ng 11 billion ang ating gobyerno dahil diyan sa transaction na yan. Ayon mismo yan kay Dick Gordon. Malaki ang nalugi sa Pilipinas. Kasi nga, sa halip na makamura tayo, lalo pang napamahal. Sa halip na ang isipin ni Digong makatipid, lalo pang naging malaki ang gastos. Diba? So wala talagang makakapalag noon kay Digong pagdating sa paghawak ng budget dahil siya ang nasusunod. Kaya pala, walang nangyari sa sektor ng edukasyon noong panahon ni Digong. Kasi ang budget, di ba, ay mas inuna ang mga pogo. Mas inuna ang mga build program para kumita ang mga contractors. Para kumita ang mga kaalyado niya na merong construction firm. Para makakuha ng marami na kickback. Diba? Yan ang binuking ni Sara Duterte. Kaya pala si Sara Duterte, ang kanyang pahayag, hindi dapat pumapayag ang Pangulo na pakialamanan ng legislators ang budget. Kasi nga po, ang House of the People, parang tinatanggalan ni Sara Duterte ng karapatan na makipag-budget deliberation.
Dapat kung ano lang ang sabihin ng presidente, o 1 billion sa ganto, 1 billion sa ganyan, hindi na magkakaroon ng budget deliberation. Diba? Yan pala yun. Kaya pala tayo nabaon sa utang 7 trillion. Dahil ang kokontrol ng budget ay ang Pangulo, hindi po ang taong bayan. Kaya pala, doon ko na-realize. Kaya baon na baon tayo sa utang. 'Di ba? Kaya pala noon nung panahon ng pandemya, kulang sa PPE, kulang sa bakuna. Kahit na napakaraming nag-donate ng mga bakuna, kulang pa din. Kahit na napakaraming nag-donate ng mga PPE, face mask, kulang pa din. Kahit na napakarami nang nabili ng DOH na mga kagamitan para sa COVID, kulang pa din. Kasi kontrolado ni Digong ang budget. Yan po, ganyan po katindi ang ginagawa nitong si Digong noong siya ang presidente. Biruin mo, hindi pwedeng makialam ang mga Pilipino. 'Di ba? Yung sinasabi ni Sara na dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Council, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yan ang nasusunod. So hindi po dapat nakikialam daw ang legislators, ang mga kongresista. Dapat siguro ang pinakaunang gawin ni PBBM pala, buwagin ang Kongreso. Kaya lang, 'di ba, kapag binuwag mo ang Kongreso, mabubuwag din ang Senado. Kasi ang parang gusto ni Sara, diktadorya na. 'Di ba? Parang diktadorya 'yun eh. Bakit? Hindi ka na makikinig sa representante ng taong bayan. Hindi ka na makikinig sa mga Pilipino. Kung sino lang yung gusto mong budget. Kung sino lang yung gusto mong bigyan ng pera, yun lang. So, yun yung ginawa ni Digong. Mga kongresista sa Naga, sa doon sa Bicol region. Naghahati-hati sila. Sa napakakarampot na budget, parang 12 billion ba yung pinaghahati-hatian ng lahat ng kongresista doon sa Bicol. Basta maliit lang. Samantalang yung isang kongresista na anak ng presidente, 51 billion in 3 years ang nakuha. Pero yung mga nasa ibang distrito, sa loob ng 3 years, naghahati-hati sila sa kakarampot na budget. Nasa nang hustisya doon. Kaya nga, sabi ni Sara, okay siya sa lifestyle check. Bakit? May dami naman sila eh. Saka wala na naman siguro dito yung pera nila. Kaya malakas ang loob ni Sara. Pero, eto yung nakakapagtaka. Yun daw mga anak ng contractors, mga anak ng mga kongresista, na lavish lifestyle ang pinapakita. Binabanatan po sa SOCMED ngayon. Bakit hindi nila nakikita ang ginagawa ng mga Duterte na hindi man nagpapakita ng lavish lifestyle? Pero sigurado tayo, milyon-milyon ang ginagastos sa bawat pagpunta sa dahig. Milyon-milyon ang ginagastos sa bawat pagdalaw sa ama. Ticket pa lang. Buti sana, kunwari, kung pupunta si Sara Duterte sa dahig, mag-isa lang siya. Mababa po ang 10 tao na kasama dyan. Security, sekretarya, mga personal alalay. Maraming kasama yan. Magkano ticket? One way pa lang yan. Milyon na, pabalik. Milyon din. Buti sana kung si Sara lang. Andiyan pa si Kitty, si Pulong, o si Baste, o si Hanilet pa. Diba? Kaya po,
sinasabi na lavish lifestyle ng mga kongresista. Pangtapa lang yun. Pinatapalan lang nila ang katotohanan na ang mga Duterte gumagastos ng 130 million para kay Kaufman. Pambayad sa abogado. Saan kumukuha ng 130 million yan? Diba? Nakikita yung lavish lifestyle ng mga anak ng kontratista. Pero yung buhay ng mga Duterte na ginagawa nila sa araw-araw, pamamasyal sa kung saan-saan, si Sara, nagdadaan pa ng Europe, nagdadaan pa ng Paris yan. Pero hindi po nakikita, di ba? Yan po ang tanong ngayon. Saan galing ang kaperahan ng mga Duterte na nagagastos nila ngayon? Bakit ang mga anak lamang ng kontratista ang hinahanap nila? O ang kanilang napko-question? O tapos di ba nandun lahat ngayon ng anak ni Digong? Lalo na si Pulong at si Baste. O heto. O. May nahuli po na mga durugista sa Davao City. O, Davao City Police dismantled the suspected drug den in Porokten, Libby Road, Barangay Bago, Galera during a bypass operation. 4 suspects, all Davao City residents, were arrested. Diba? Siyempre, wala yung mayor, wala yung congressman. Saka maluwag naman sila doon. Diba? Biruin mo yung mga nagpasimuno kuno ng Oplan Tokhang ng drug war sa Pilipinas. Pero talamak ang droga. Kasi nga, di ba? Wala naman nagtatrabaho eh. Hindi naman nagtatrabaho eh. Kaya yun po ang resulta. Marami pong drugista sa Davao City dahil wala naman nagtatrabaho. Diba? Yan po ang katotohanan yan. Pabaya sa trabaho ang mga Duterte, pero pinapasahod natin.